Sa pagdiriwang ng ika-84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 Angat, sama-sama tayo Pilipino. May kabuluhan ang bawat umaga. Sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino. Katangi-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo. DZRH, nasa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, ang makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH, supok na sa balita. Haligi ng katotohanan, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. From OPM singers to K-pop, Thai celebrities at latest happenings sa mundo ng iyong favorite stars, sagot na namin! 12 noon every Saturday. Kasamang niyo showbiz angel sa Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Umaga, Pilipinas, mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ay, 10 minuto na ho, makalipas ang alas 4. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. October 14, 2023. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre kasama na ho yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Isang mapagpalang araw na naman ho ng Sabado. Ako ho si Raymond Dadbas, inyong mga kasama ngayon sa ating balitaan. Una sa ulo ng ating mga balita. Mga residente sa Gaza City pinalilikas na ng Israeli forces sa loob ng 24 oras. Ground offensive ikinakasa sa o laban sa Hamas. Pagkamatay ng ikatlong Pinoy sa Israel, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Tigil pasada ng manibela sa Lunes, tuloy 7 iba pang transport groups nagbanta din ng kaparehong pagkilos. Dagdag bawas sa halaga ng produktong petrolyo inaasahan naman sa susunod na linggo. Data breach sa DOST kinumpirma. EDSA People Power Anniversary, inalis na ng Malacanang sa listahan ng regular at special non-working holidays sa 2024. Isa pang kandidato sa barangay at SK election pinadisqualify ng COMELEC.
Magnitude 5 na lindol yumanig sa Batangas, naramdaman din sa Metro Manila. Bulkan Taal posibleng magbuga na naman ang smog ngayong weekend. 2 pulis huli sa shabu sa Muntinlupa City. Sa balitang sports, gintong medalya mananatili sa Gilas, Pilipinas sa kabila ng Asiad drug issue kay Justin Brownlee. At sa balitang showbiz, Tony Munoz ng Ben and Ben ibinunyag na merong siyang Bell's palsy. Yan ang ulo ng ating mga balita ngayon sa detalye. Pinalilikas na ng Israel ang mga Palestino sa Gaza City sa loob ng 24 oras. Ang ultimatum ay binaba bilang paghahanda sa ikakasang ground attack laban sa grupong Hamas. Sa isang pahayag mula sa Israeli Army, pinapayuhan ng mga residente ng Gaza City na lumikas patungo sa katimugan ng Wadi Ghazi. Ayon sa salaysay, magiging mas matindi ang opensiba na gagawin ng Israeli Defense Forces sa mga susunod na araw hanggang sa tuluyang malipol ang Hamas. Ang evacuation order para sa mga residente ng Gaza City pinaalam na din sa United Nations. Mahigit na sa 1,200 ang nasawi sa bakbakan sa pagitan ng Israel at ng militanteng Hamas. Umakyat na sa 3 Pilipino ang kumpirmadong patay dahil sa bakbakan ng Hamas at ng Israel. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, isang 49 anyos na Pilipinang taga Negros Occidental ang bagong naitalang nasawi. Kabilangan niya ang Pinay caregivers sa mga dumalo sa isang music festival kung saan walang habas na namarilang mga militanteng Hamas. Isinailalim na sa DNA testing ang mga labinang naturang OFW para makumpirma ang kanyang pagkakilanlan. Sinabi ni De Vega na may 3 pang Pinoy ang patuloy na pinaghanap sa gitna ng Hamas-Israel war. Pero yung mga taga Cadiz City sa Negros Occidental, kilala nila, pinangalanan na ho kung sino itong ikatlong kababayan natin na nasawi dyan sa Israel. Darating na sa Lunes, October 16, ang unang batch ng mga idilikas na Pinoy mula naman sa Israel. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na ang unang grupo na galing sa Israel ay binubuo ng mga 8 overseas Filipino workers. Inamin naman ni de Vega na nahirapan ang gobyerno sa repatriation ng mga Pilipinong nasa Gaza dahil sa blockade. Sa report ng DFA, pumalo na sa 100 ang mga nagpahayag ng interes na umuwi ng Pilipinas at posibleng madagdagan pa ang nasabing bilang. Sabi ko, hindi dahil sa gera, dahil hindi na pinakaman sa hindi nawalan ng trabaho. Dahil sa economic effect ng gera. So, uwi sila. Meron tayong reintegration program dyan sa Department of Migrant Workers para sa mga returning OFWs. Si DFA Undersecretary Eduardo de Vega. Kasadong ideklara naman bilang terorista sa Pilipinas ng Anti-Terrorism Council ang Hamas Group. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, hakbang ito ng gobyerno bilang pagtindig sa Israel na unang inatake ng Hamas militants. Tinawag ni Anyo na deadly at barbaric terrorist assault ang ginagawang pag-atake ng Hamas sa Israel na ikinasawi ng libu-libong katao. Nauna lang nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos ng pagsuporta sa Israel o Israeli government at kinundina ang pagpatay ng Hamas. Sa ngayon ay 3 ng bilang ng mga Pinoy. Mahigpit naman na minomonitor ng Department of National Defense ang posibleng pag-asik ng karasan ng mga sympathizers ng Palestine gaya ng ginagawa nito sa Israel. Ayon kay DND Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., may na-monitor na copycat effects ang Armed Forces of the Philippines sa mga grupo ng mga sumusuporta sa Hamas sa Pilipinas. Binigyang din ni Teodoro na walang bansa ang ligtas sa banta ng terorismo kaya nakapaka-importante sa militar ang laging pagka-alerto.
Hinimok ng opisyal ang publiko na maging mapagmatiyag at makipagtulungan sa militar na mapigilan ang mga banta ng surpresang pag-atake sa kalintulad na inilunsad ng Hamas sa bansang Israel. Labing 8 minuto na ho makalipas ang alas 4, wala pang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang gyera sa Israel. Ito naman ang pagtaya ng National Economic Development Authority o NEDA matapos talakayin sa meeting sa Malacanang ang gulo sa nabanggit na bansa. Sinabi ni NEDA Secretary General Arsenio Balisacan na sa ngayon ay hindi pa nararamdaman ang major impact sa Philippine economy ng umiiral na bakbakan sa Israel. Gayunpaman namin ang kalihim na magiging iba ang sitwasyon kapag lumaganap ang naturang sigalot. Ayon kay Balisacan, kapag nangyari ang nabanggit na pagkakataon, maapektuhan ang tinatawag na supply chain sa buong mundo. Hindi man apektado yung ekonomiya ng bansa natin, pero yung ekonomiya ng may mga pamilya sa Israel at Gaza ngayon tiyak apektado na. Tuloy na tuloy naman sa Lunes ang transport strike ng grupong Manibela. Nanindigan si Manibela President Marbal Buena na hindi iatras ang tigil pasada maski kumambyo si whistleblower Jeff Tumbado sa aligasyong korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Valbuena, hindi naman ibig sabihin ng pagbaligtad ni Tumbado ay malinis na ang LTFRB at DOTR mula sa kurakutan. Layon din na niyang kinakasanyilang tigil pasada na tutulan ng deadline para sa traditional jeepney phase-out sa buwan ng Disyembre. Nauna nang inihayag ni DOTR Secretary Jaime Bautista na sinabi sa kanya ni Tumbado na gawa-gawa lang ni Balbuena ang aligasyong corruption sa kanya at pagkadawit ng Office of the President. Nagbanta naman ang tigil pasada ang transport group na Magnificent 7 dahil sa umunoy talamak na kotongan sa ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ibinunyag ni Busina Chairperson Merlin Ramos na 15,000 kada linggo ang nakukotong sa kanila. Sinabi naman ni ELTO President Lando Marquez na kinikikilan sila ng 200 piso ng mga barangay kapitan at mga local traffic enforcers. Sa panig ni ACTO President Liberty De Luna, naglalaro umano sa 300 pesos ang nakukutong sa kanila kada unit. Bawat terminal kasi yan talagang nilalaro yan Terminal ng jeep, terminal ng FX, terminal ng tricycle, terminal ng padyak, terminal ng bus. Diba dyan nga sa Bacoor, sa Cavite, diba? Kaya nga may mga nadali dyan dahil dyan sa terminal na yan 2 pulis, 1 civilian at supposedly yung hepe ng traffic hindi nga lang lumabas. Ay nakong buhay talaga. Mainit yan. Tanungin nyo sa Maynila. Sa area ng Loton, naku po. Bigo ang National Bureau of Investigation na isilbi ang subpina sa dating opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Jeff Tumbado nagsiwalat ng katiwalian sa ahensya. Ayon kay Department of Justice spokesman Miko Clavano, mali ang nakalagay na address ni Tumbado kaya hindi nila naipadala ang subpina. Aniyan nakakuha ng sertifikasyon ng NBI na hindi umiiral ang nasabing address. Sinabi ni Clavano na nasa proseso ang NBI ng pagsilbi ng isa pang subpina sa tamang address pero ito ay nakapagdulot ng delay dahil sa Lunes pa ito dapat humarap sa ahensya. Maaari naman niyang makipag-ugnayan si Tumbado sa NBI kung nais pa nitong humarap sa araw ng Lunes. Alas 4:22 na ho ng umaga. Inaasahang magpapatupad naman ng dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang mga oil companies sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng mag-rollback ng
piso bawat litro ang presyo ng diesel at kerosene. Habang maaari namang tumaas ang halaga ng gasolina mula 30 sentimos hanggang 50 sentimos ang bawat litro. Nako. Dagdag bawas pala ang mangyayari. Halos nagpantay ng presyo ng diesel sa gasolina ngayon ha. Depende sa ikinakarga. Karaniwang nagiging basehan ng price adjustment ang bentahan ng Brent crude oil at West Texas Intermediate oil sa global market. Sa Lunes, mag-aanunsyo ng oil price adjustment ang mga oil company na magkakabisa naman sa araw ng Martes. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na mananatiling importer ng pangunahing produkto ang Pilipinas. Ayon kay Ginoong Ramon ang Pangulo at CEO ng San Miguel Corporation, ito ang sinabi sa kanya ni Pangulong Marcos noong kampanya. Kwento nito, nais ng Pangulo na mapalakas lalo ang sektor ng agrikultura upang hindi na natiling nag-i-import ang Pilipinas ng baka, baboy, manok, isda at iba pang agricultural products mula sa mga dayuhang bansa. Sabi pa ni Ang, iginit sa kanya ng punong ekutibo na dapat ay magtulungan ng mga Pilipinong negosyante para palakasin ang lokal na produksyon ng mga pangunahing produkto upang maging less dependent sa import ng merkado. Inihayag ito ni Ang matapos pangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng malaking poultry farm sa Hagonoy, Davao del Sur na Hagonoy o Lagunoy na may tuturing na world-class controlled climate poultry farm ng isang malaking kumpanya sa bansa. Inasahan ang poultry farm na makapagbibigay ng trabaho sa mahigit na 1,000 Pilipino at oportunidad para sa mga MSME, mga pamilya ng mga magsasaka at iba pang mga sektor. Dahil sa tawag ng mahal nating Pangulo, nung siya ay tumatakbo palang presidente, ito na po ang kanyang mga plano. Sabi niya, hindi tayo dapat manatiling mag-i-import ng baka, baboy, manok at isda. Ramon, tumulong ka at 10 ng mga ibang businessman, tawagin natin lahat, magtulong-tulong to produce and make our food security happen. Ito po, mahal na Pangulo, nangyari na po. At nakita mo, na witness mo mismo, in tawag mo, na nagawa na natin to. 12 facilities na ganito po ito all over the Philippines. Number 1 po niyan, nasa Pangasinan, Pusurubio Season. Yung pangalawa, nasa Bataan, Locanin. Yung pangatlo po, nasa Sariaya, Quezon. Yung pang-apat po, sa Pasacao, Camsur. Pang-5 po, nasa Iloilo, Liganes. Pang-6 po, Tuburan, Cebu. Pang-7 po, Negros Occidental. Pang-8 po ay Pagadian, Mindanao. Pang-9 po, Zamboanga. Pang-10 po, Davao, Gihing. Pang-11 po ay Cagayan de Oro. Pang-12 po, nag-iisip-isip ako sana sa Maguindanao. Bakit doon? Kasi po, sana po mabigyan din natin sila ng food secure at the same time makakreate tayo ng trabaho at economy doon. Mahal na Pangulo, ito pong tawag nyo, nagawa na po namin, and we will make sure na we will continuously develop and make more meaningful project to help create job and minimize the reliance on imported food. Lahat po kasi ngayon halos ini-import na natin. Si Ginoong Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Congratulations ho. Sa lahat ng bumubuo ng team ng SMC. Sana nakikinig yung ibang mga senior officials sa Department of Agriculture. Ano ang sabi ni Mr. Ang? Ni Boss RSA? Less dependent on import. Mga
mga opisyal sa DA laging nakatingala sa kalendaryo. Lapit na ang Disyembre magkakaroon ng kakapusin tayo ng supply. Kailangan natin mag-import. Aray ko po. Kinumpirma ng Department of Science and Technology ang data leak incident sa kanilang One Expert website. Ang nasabing website ang nationwide registry ng mga Pinoy Science at Technology Expert. Ayon kay DOST Western Visayas Chief Rowen Gelonga, nakatanggap sila ng report mula sa Philippine National Computer Emergency Response noong August 31. Isaan niyang nakompromisong account ng admin ang nagamit sa pag-access ng site pero wala namang sensitibong personal information ang nag-leak. Hindi naman po significant talaga yung ating data breach dito. Yung ating po nagitang problema na address na po ng Department of Science and Technology at tayo po ay of course hindi natin to minimize, no? We are not downplaying this incident. This is po a wake-up call to all of us, no? Regardless po kung government agency ka or you are an individual person, mag-ingat po tayo sa ating mga system. Kasi ako ay nalulungkot lang kasi yung objective talaga ng ating One Expert ay magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Si Ginoong Rowen Gelonga ng DOST Western Visayas. Dismayado naman si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyayaring data leak sa ilang mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi sa DZRH ng DICT Undersecretary Jeffrey E&D na ipinatawag sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa tinatasang lutasin ang mga hacking sa mga government agencies. Ipinag-utos niya ng Presidente na palakasin ang defense system ng mga ahensya at maging proactive laban sa mga cyber criminals. We had a marching order from the President himself who raised this concern yesterday. And he told us that the ICT should be more proactive, issuing what to do sa mga government agencies and to study the possibility. Hindi naman niya sinabing gawin ito. Sinasabi niya na to study the possibility of at least telling each government agency what they need to procure to make a more credible defense posture. Si Undersecretary Jeffrey E&D ng DICT matatandang kabilang sa mga unang inatake ng mga hackers ang PhilHealth, ang Philippine Statistics Authority at ganoon din ang DOST. Tiniyak naman ng Philippine Statistics Authority o PSA na limitadong impormasyon lang mula sa kanilang database ang nadali ng cyber attack. Nakipag-ugnayan na ang PSA sa DICT, PNP at NBI upang maimbestigahan ang data breach na tumarget sa kanilang community-based monitoring system. Sa CBMS, kinakalap ng PSA ang datos na nagmumula sa households na siyang ginagamit ng gobyerno sa planning, pag-budget at implementasyon ng mga programa. Nauna lang sinabi ng DICT na posibleng local hackers ang nasa likod ng data breach sa PSA dahil hindi raw ito kasing sophisticated ng Medusa ransomware attack sa PhilHealth. Magandang umaga, Ivy Gutierrez, si Maridel Furukawa at sa Tornino Laway, Senior Alfredo Cobilla, si Taikido Kopa from Mombasa, Kenya. Sa South Africa. Aba, ayos. Sa Africa ito. Mombasa, Kenya, Africa. Victor Asuncion. Pinabati daw niya si Victor at si Victor Absedit, Chris Melvin Almodal at happy birthday sa kanya sa October 20 sa Gumaca, Quezon pala itong si Victor. Brenda Bello, good morning. Ay, lakay Tomdesa, Dita Ballesteros, Cagayan. Mamaya ho ang libing ng aming Tia Nelly diyan sa Danaili, Abulug, Cagayan. Boots Villegas, Judy Tan, si Jun Ruyan at Garland Noel dyan sa London. Nelson Malinaw naman sa Falls Church sa Virginia at
Rogelio Losura from Novaliches, Leonard Habongan ng Tuguegarao City, good morning. Ana Faboso ng Bago City at Nenet Kabakungan, dito lang sa Pasay. Joel Taratara ng Tagig at Israel Fernando, good morning. Berhel Sakdalan, magandang umaga din ho. Billy Melodias at Leo Havares, good morning. Bumabati sa mga taga Puerto Princesa si Leo, Maria Morena Kitchen Sobrepeña, Brenda Bello, Jigs Corpin ng Nanay Eva Corpin sa Imo City. Magandang umaga daw sa inyo. Ang oras natin 6:33 na ho ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. From OPM singers to K-pop, Thai celebrities at latest happenings sa mundo ng iyong favorite stars, sagot na namin! 12 noon every Saturday. Kasamang niyo showbiz angel sa Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Ngayong umaga ho ng Sabado, 4:35 na ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Tuloy ang ating balitaan. Meron tayong report na tatanggapin. Meron daw isang lalaking nanaksak sa lamay sa Nabotas na aresto sa Tansa, Cavite. Ano ang dahilan? Edwin Duque sa detalye ng balitang yan, Edwin. Good morning, Gayong Ramon. Sa Tansa, Cavite na natuntunan na Nabotas Pulis ang lalaking nanaksak sa Rob 10 si Chuputinga, bato sa Barangay Endides, Prater, Nabotas City. Ayon dito kay Police Colonel Ronnie Cortez, kasalukuyan pa rin inobserbahan ngayon sa Tondo Medical Center ang biktima na si Paghubusan Judy Saison, 25 years old, residente sa lugar. Samantala, nasa kamay na ngayon ang nabutas sa pulis ang suspect na si Oldarico Cabillar, pawang residente ng Road 10 Sitio Puting Bato sa MDVS. Ayon sa opisyal, kasalukuyang nasa Lamayan kahapon ang biktima ng lapitan na suspect saka undayan na saksak sa katawan. Makaranang na krimen ay tumakbo ang suspect gamit ang patungo ng Endless Connect Road 10 sa Katubakas. Dahil siya gawang follow-up operation, ay naaresto ang suspect kung saan ay nagtago ito sa isang construction site habang nagkukunwaring o nagpanggap na maghaharap na trabaho. Sa tulong ng isang concerned citizen ay itinindre ito suspect kaya nagkaroon ng post operation ng Nabotas Police dahilan ng kanyang pagkaka-aresto. Wala pa rin sa kawanan sa Pilipinas, DZRH, ako sa RS23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. 4:37 ng umaga.
Balita naman mula sa Office of the Ombudsman. Habang nalalapit ang barangay at SK election, pinapanagot sa Office of the Ombudsman ang punong barangay ng Quezon City hinggil sa umano'y maanumalyang transaksyon na pinasok nito bago matapos ang kanyang termino. Ang kasong administratibo at kriminal ang kinakarap ngayon ni Barangay Captain Evangeline Dungka ng Barangay Pasong Putik dyan sa Quezon City dahil sa mga umano'y kaduda-dudang mga transaksyon at kontrata na pinasok nito gaya ng pagbili ng mga CCTV at LED monitors. Sa kasong inihain sa ombudsman ng mga tinawag na concerned citizens, sinasabing binabaliwala o binaliwala ni Dungka ang mga rekomendasyon ng Bids and Awards Committee at inuna ang kanyang pansariling interes sa mga proyekto ng barangay. Tahasang paglabag umano ito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa Government Procurement Reform Act kung saan mas pinaboran ni Dungka ang personal na napiling kontraktor sa halagang mahigit sa 3.5 million pesos. Nakikita umano dito ang bad faith sa panig ng barangay chairwoman sa halip na ang unahin ay sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Batay sa reklamo, mas pinili ni Kapitan na Dungka ang supplier na hindi maganda ang track record kaysa sa ibang supplier na sumali sa bidding at makikita rin sa mga ebidensya na mas mahal ang presyo na pinaboran ni Kapitana Dungka. Sa pahayag ng mga dati nitong o dating tauhan ni Kapitana ay isa lang daw ito sa mga insidente na kinasasangkutan ng anomalya ni Kapitana at meron ng record dito o dapat na kumilos dito ang Commission on Audit at Department of Interior and Local Government. Si Kapitana Dungka ay magtatapos na ang kanyang termino at kumakandidato ngayon sa pagkakagawad sa kanilang barangay at papalit sa kanya sa pwesto ang asawang si Jess Dungka. Magandang umaga ang lahat sa lahat ng mga kumakandidato sa barangay at SK election. Ilang araw na lang magkakaalaman na. October 30 yung election. Ang ibinibigay na panahon ng formal na kampanyahan para sa barangay ay 10 days lamang. Kaya 19 to 29 yung kampanyahan para sa barangay at SK election. Pero yung mga matitibay na mga barangay chairman na walang kalaban, hayahay sila ngayon. Gaya ni Barangay Captain Valentin Rivera ng Barangay Comillas North sa Cervantes, Ilocos Sur. At sa Cavite, si Barangay Chairman Jeffrey Aman ng Alapan 1 sa Imus City, Cavite. Yan. Ang malupit dito kay Kapitan Jeff Aman, hindi lang siyang walang kalaban, pati yung 7 kagawad. Kaya, sabi nga nila, 2 bagay lang yan . Kung hindi napakahusay ng performance ng kapitan at mga kagawad, talagang walang gustong abalain ang sarili sa barangay. Pero samantalang sa ibang barangay, may mga balita natin. Kaya nung aking classmate na si Tolentino Azarias ng Barangay Remedios, Cervantes, Ilocos Sur, 4 sila na kandidato sa pagka-chairman. Yung iba, mas marami pa. Alas 4:42 na ho ng madaling araw, inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga deklaradong national holidays sa susunod na taon. 20 petsa ang inanunsyo bilang holidays, kabilang na ang 10 regular holidays at 20 rin ang special non-working holidays. Halos 10 buwan ng holiday natin next year.
Batay sa Proclamation number 268 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin bilang kinatawan ng Pangulong Bongbong Marcos kasama sa mga regular holiday ang mga sumusunod. O regular holiday muna tayo. New Year's Day, January 1. Monday, Thursday, ito yung Huwebes Santo, March 28. Medyo mapaaga-aga ng konti ang Semana Santa ngayon. March 29, Good Friday. Ito yung Biyernes Santo. Araw ng Kagitingan, April 9. May 1, syempre Labor Day. June 12, Independence Day. August 26, National Heroes Day. November 30, Bonifacio Day. December 25, Christmas Day. At December 30. Samantalang special non-working days naman yung mga sumusunod. August 21, Ninoy Aquino Day. November 1, All Saints Day. December 8, Feast of the Immaculate Conception of Mary. At December 31, last day of the year. Diniklara din bilang karagdagang special non-working days ang mga sumusunod. February 10, Chinese New Year. March 30, Black Saturday. November 2, All Souls Day. At December 24, Christmas Eve. Hindi naman kasama sa idineklarang holiday ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. At sa kaugnay ngang balita, yung mga nagtataka bakit daw wala yung EDSA People Power Revolution noong February 25, may paliwanag dyan ang Malacanang. Dumipensa ang palasyo ng Malacanang sa pagkwestiyon ng publiko kung bakit hindi nagdeklara ng holiday para sa paggunita ng EDSA People Power Revolution sa susunod na taon. Ayon sa Office of the President, pumatak daw kasi sa araw ng Linggo, ang February 25, ang petsa na walang pasok sa trabaho ang mayorya ng mga Pinoy. Gayunman, tiniyak ng Malacanang na nirerespeto pa rin nila ang paggunita sa naturang kaganapan. Sa kabila ng kanilang paliwanag, makikita pa rin sa proclamation na idineklarang special non-working holiday ang Feast of the Immaculate Conception of Mary sa December 8 na pumatak din sa araw ng Linggo. Yari. Kung maalala, noong 2018 pumatak din ang araw ng Linggo ang EDSA anniversary pero idineklara pa rin itong special non-working holiday sa ilalim ng Duterte administration. Ang bilis ng mata ng ating mga netizen. Yung December 8 na Linggo, pumatak na Linggo, holiday. Pero yung February 25 na pumatak ng Linggo, dehins. Alas 4:46. Solong tinamaan ng mananaya mula naman sa Maynila ang mahigit na 34 million pesos na halaga ng jackpot prize sa 642 Lotto noong Huwebes. Buti pa ito. Hindi na niya kailangan mag-holiday o kailangan nito ng talagang sunod-sunod na holiday. Ayon sa PCSO, teka, bakit lumilipat ito? Yun. Ayon sa PCSO, ang winning ticket ay mula sa Tayaan sa Sampaloc, Maynila. Uy, Barangay Chairman Pat Santos, Batang Sampaloc. Tignan mo nga yung ticket mo, baka sa'yo ito. Naatsempuan ng loan better ang lumabas na kombinasyon na 13, 41, 6, 25, 34 at 42. Ulitin natin ha, baka hawak nyo yung mga, baka hindi naman taga Sampaloc ito, nadaan lang ng Sampaloc at doon tumaya. 13, 41, 6, 25, 34 at 42 para sa jackpot prize na 34.5 million pesos. Samantalang 36 na mananaya din ang nakahula ng 5 sa 6 na winning combination para sa premyo na tig 24,000 pesos. Ang Lotto 642 ay binubola tuwing Martes, Huwebes at araw ng Sabado. Magandang umaga, classmate Paul Lomesio. Nasaan ka ba? Nasa Baguio o sa Bontoc Mountain Province? Jigs Corpin, magandang umaga. Si
Fernan Estibar, Edgardo Osorio at Alfredo Cobilla Sr. dyan sa Antipolo. 4:48 ng umaga, lumobo umano sa 900% ang confidential at intelligence fund ng Office of the President noong administrasyong Duterte. Ganun. Ayon kay Albay, Congressman Edsel Lagman, Pangulo ng Liberal Party, ginawang 4.5 billion ni Duterte ang CIF nung siya pa ang Pangulo. Ayun naman pala. Ito ay mula lamang sa 500 million pesos noong panahon ni dating Benigno Aquino Noynoy III at 600 million ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ganun ha? Nanawagan si Lagman na ilipat ang confidential fund ng mga civilian agency o mga ahensya na walang kinalaman sa national security ng bansa ang kanilang trabaho. Yan pala yung ipinaliliwanag ni Senator Sani Angara, Juan Edgardo Sani Angara, dahil siya yung chairman ng Senate Committee on Finance, ano? Kaya mainit ang tingin ng publiko doon sa Office of the Vice President. Dahil ever since zero kasi. Lalo na nung time ni Vice President Leni Robredo. Zero as in. Tapos may mababalitaan ka na humingi ng 200 million, ang ibinigay 125 million, ginastos ng 11 araw. Na hanggang ngayon, up to now, walang paliwanag ang Office of the Vice President Sara Duterte. Nung last year. Tapos ngayon, 500 million ang hinihinging CIF. Nung panahon daw ni BP Jejo Marbinay ay 6 million. Merong time na binigyan daw ng 6 million. Yun lang yun. After Binay, sumunod si BP Leni, zero ang confidential and intelligence fund. Tapos biglang lumaki, may humihingi hanggang ngayon 500, kaya naging yun ang paliwanag ni Senator Sani Angara. Whereas doon sa Office of the President na 4.5 billion pesos ang CIF, nagsimula yan sa panahon pa ni Pangulong Duterte. May record yan. I think nag-start yan somewhere ng 2018 na ba? Tignan ko lang ito. Ito nung 2016, no? Ito yung panahon na yung kalahati, 'di ba? Magtatapos ang term kasi June 30. Mag-start naman yung next administration. Pagkatapos ng term ni Pangulong Noynoy Aquino at that time, ang CIF, Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President, ay 515 million lamang. 2016 Noong 2017, ito na yung full year na pumasok na si Pangulong Duterte, 2.5 billion pesos. So mula sa 500, naging 2.5 billion. 2.5 billion din sa 2018 hanggang 2019. 2.5 billion yan. Ito na pala nung 2020. 2020, ito na yung panahon ng pandemic. 4.5 billion. Hanggang sa natapos ang kanyang termino noong 2022. So yung 4.5 ng 2022, in fairness din naman, hindi lahat kay PRRD yan, hindi lahat Duterte yan. Yung kalahati ng taon kasi ay siyempre ito na yung pumasok ang Bongbong administration. So 2022, 4.5 billion ng CIF ng Office of the President at 2023 ngayon, na-maintain na 4.5 at for next year ang kanilang proposed budget na hinihingi ay 4.5 billion pesos pa din. Hindi tataas ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President.
Meron pang 8 minuto bago mag-alas 5, militar at NPA nagkasagupa naman sa Abra, isang rebelde ang nasawi. Saan ito nangyari? Romy Gonzales sa detalye ng balitang ito. Romy, naimbagabigat. Naimbagabigat lakay, isa na namang kagawad ng UP Force Army nakasapin sa Committing Larangan Guerrilla North Abra ang nasawi. Ito matapos ng sagupaan ng mga tropa ng 7th Infantry Battalion ng 501st Infantry Brigade ng Philippine Army at komunistang teroristang grupo kahapon ng umaga sa bulubunduking bahagi ng Lacob Abra. Batay sa report, nagsasagaw ng security operation ang mga tropa ng 77 ID sa naturang lugar para beripikahin ang impormasyon na itinabati na isang concerned citizen hinggil sa pananatili ng mga armadong grupo sa naturang lugar. Tumagal ng 5 minuto ang palitan ng putok bago nagpulasan ang 5 miyembro ng KLG North Abra. Nagresulta ito sa pagkasawi ng isang rebelde na hindi pa nakikilala, samantalang na-recover din ang isang M16 rifle. Samantala naniniwala ang Abra Provincial Task Force and Local Community Armed Conflict na mulat na ang mga mamamayan dahil patuloy at pusang nagbibigay ng impormasyon para matukoy ang kinaroroonan ng mga lalagawing kasapi ng CPP-NPA. Tagumpay ito ng bawat mamamayan na mulat na sa katotohanan at lantarang ikinusuka at itinatakwil ang komunismo. Kasabay ng walang humpay na pagtugis sa mga natitirang sa mga nalalabing miyembro ng KLG North Abra, tuloy-tuloy rin ang malawakang panawagan ng mga hensya na kasapi sa Provincial Task Force and Local Community Armed Conflict sa lahat ng armadong kasapi ng kilusan na talikuran ng armadong pakikibaka para masa-masa ang naghihintay na kinabang sa ilalim ng mga programa na nakapanood sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales mula sa Cordillera. Isa pang kandidato sa barangay at SK election naman ang dinisqualify ng COMELEC. Ayon sa second division ng poll body, hindi na maaring kumandidato si Ireneo Lapis bilang kapitan ng barangay sa Pualas, Don Carlos, Bukidnon dahil sa kasong administratibo. Natuklasan na batay sa desisyon ng Office of the Ombudsman noong October 25, 2005, si Lapis ay napatunayang guilty sa salang dishonesty. 2005 pa. Dahil sa ruling, binawalan na ng COMELEC na tumakbo sa anumang elective local position ng naturang kandidato alinsunod sa itinatakda ng Section 14 ng Local Government Code. Pumalo naman na daw sa 125 kandidato sa barangay at SK election ng ipinadisqualify ng Commissioner on Election. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, naghabla na sila ng disqualification cases laban sa mga ito dahil sa maagang pangangampanya. Aba, may ganun ha? Sinabi ni Garcia na may 301 pang disqualification cases ang tinatrabaho nilang ipagharap sa mga susunod na araw. Mahigit sa 6,500 kandidato nang inisyuhan ng subpina ng poll body dahil sa mga paglabag. Isinailalim sa preventive measures ang Commission on Elections ang Negros Oriental para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Kinumpirma sa DZRH ni COMELEC Chairman George Garcia na normal naman ang kasalukuyang sitwasyon sa naturang lalawigan. Binigyang din ni Garcia na win-win solution ito sa mga nagpapanukala na kanselahin ang eleksyon sa Negros Oriental dahil sa security threat. Samantalang sa isang special election naman ang gagawin sa December 9 sa ikatlong distrito ng Negros Oriental para naman ito sa binakanteng posisyon ni dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Kinakailangan naman merong immediate response ang COMELEC kung kakailanganin po natin ng immediate response at yan po ay sa pamamagitan ng paglalagay sa COMELEC control. Muli, ginagarantya natin sa ating mga kababayan sa Negros na hindi po tayo makikialam sa status quo sa kasalukuyan. Hindi po natin pakikialaman yung pong normalidad ng buhay nila. At the same time, lalong-lalo na po sa local government, huwag po kayo mag-alala, hindi natin pakikialaman
ang pamamahala nila. Basta po ang sa amin lang, kung kakailanganin ng immediate action, the COMELEC will act immediately. Attorney Erwin George Erwin Garcia ng Commission on Election. Sipag ni Chairman at sa lahat ng mga opisyal ng COMELEC. Magandang umaga ho sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Jaime Senior Prado, dyan sa Bataan. Of course, si Mada Banzay. Nabanggit na natin ito si Edgardo Osorio, Alfredo Comilla Sr., si Eva Robles, Don Jolipata, sa Palapag, Northern Samar, at si itong si Rogelio Losura. Binabati daw niya ng happy birthday si Toto L. Benavista at Eli Benavista ng Bagbag, Novaliches, Quezon City. Boy at Magmanlak, magandang umaga. Gianni Ogalenola. Baliktad yung apelyido. Ay, salamat to sa inyong patuloy na pagsubaybay. Good morning, John. Siyempre sa Talisay, Batangas, may pare-pareho tayong niyanig ng lindol kahapon. Diba? Mayor Senny Mendoza. Konsi Chika Bendor Lawrence Pesigan. Saka yung mga iba pa nating mga kababayan yan, talaga namang, ay nako. Magugulat ka talaga. 8:25 sa aking orasan kahapon yung naramdaman namin yung malakas talagang lindol kahapon. Sana ho, nasa ligtas na lahat tayong kalagayan sa kabila ng mga kaganapang ito. Standby sa karagdagan pang mga balita. Oy, humabol itong sila Dinya Asuncion Herman at si Marilyn Villaluna. Salamat po sa inyo. Makasama natin sa susunod nating balitaan, paring Romel Fuertes. Ako pa rin ho si Raymond Dadpaas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ay, ang oras natin, 5:00. RH Rapido Hataw Balita.